Gusto mo bang sumigarilyo nito? Medyo nagalit si Sohan nang makita yun at nagtanong, paano ang isang tao na nagtatrabaho sa kusina ay maninigarilyo? Ang nepenthe ay isang droga o inumin o ang halaman na nagbubunga nito na binanggit ng mga sinaunang manunulat bilang may kapangyarihang magdulot ng pagkalimot sa mga kalungkutan o problema. Sinabi ni Dawn, dinala ko ito para ibigay sa iyo. Ngumiti si Sohan at kinuha ang sigarilyo mula sa kanya. Pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang bibig at pinabayaan ni Dawn na sindihan ito para sa kanya. Tinanong ni Dawn, nakita mo ba si Y? Sumagot si Sohan, mukhang hinanap ng pinuno ng security agency ang lahat para hanapin tayo. Nakasalampak si Dawn at Sohan sa mga baitang ng Mystic Lunar Troop habang naninigarilyo si Sohan. Sabi ni Dawn, dati, ang dami nating kaibigan. Isipin mo, isa na lang ang bumalik. Isang masamang mundo ba ito, o swerte na lang na si Y ang bumalik? Pero hindi sumagot si Sohan at patuloy na naninigarilyo. Samantalang si Sohan ay nawala sa kanyang mga iniisip at tahimik na tinitingnan siya ni Dawn. Pagkatapos, tumayo si Dawn at sinabi sa kanya, tapusin mo na ang paninigarilyo at pumasok ka. Mauuna na ako para maghanda ng merienda na kasabay ng alak. Pumasok si Dawn at naiwan si Sohan na nag-iisa habang iniisip ang ibang tao sa kanyang troop na nagdulot sa kanya ng kalungkutan. Nagtataka, laking tao na ako ngayon. Maaari ko kayong protektahan, kaya mangyaring bumalik kayo. Nakatayo si Sohan sa isang upuan sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag at umiinom. Samantalang si Chuseok ay nakatayo sa harap niya. Sinasabi ng troop leader sa kanya ang tungkol sa nangyari sa Chang'an Unorthodox faction at nagulat siya nang marinig yun. Nagtanong siya, napatay mo ang sex demon at ang great demonist? Habang ibinubuhos ang inumin sa kanyang baso, sinabi niya, oo, kahit na pinatawad ko ang buhay ni Gowajuk. Si Sok ay nakatingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Naisip niya na medyo huli na siya dahil pinatay niya ang 2 sa 4 na dakilang demonyo. Nagtanong siya kay Sohan, bakit mo pinatawad ang buhay ni Gowajuk? Si Sohan ay sumingit at sinabi habang umiinom, inangkin ko ang Chang'an Unorthodox faction. Nagulat si Sok nang marinig yun at iniisip, bakit parang naglalakad-lakad lang siya? Sinabi ni Sohan sa kanya, sa lalong madaling panahon, kailangan kong tipunin ang Shanggi Unorthodox faction sa alinman sa Chang'an o Shenyang. Ipahayag mo ito sa mga pinuno ng Shenyang ng maaga. Sumagot si Sok ng masunurin, naiintindihan. Habang tinitingnan ng kanyang kalmadong mukha, nag-iisip si Sok na pinatay ni Sohan ang 2 sa 4 na dakilang demonyo at inangkin ang Chang'an Unorthodox faction. Ang mga tagumpay na ito ba ay madaling nagawa para sa kanya? Makaraan ng ilang sandali, dumating si Y sa kanyang pinto at habang nagstanding outside, tinanong niya, busy ka ba? Tumingin siya sa pinto at sumagot, ayos lang ako. Yumuko si Sok ng kaunti at sinabi, babalik ako mamaya. Sumagot si Sohan, sige. Habang umaalis, binati ni Chuak si Y at si Sohan ay nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay sinabi sa kanya, nagtataka ako kung kailan ka darating. Lumapit siya sa kanya at tinanong, naghihintay ka ba sa akin? Sumagot si Sohan, sabi nga, oo. Siya ay may malalaking orange na mata at maliit na ilong, at talagang napakaganda niya. Tiningnan niya si Sohan at ngumiti, tinanong siya, handa ka na bang marinig akong mang-istorbo? Sumagot siya, syempre. Umupo siya sa harap niya at sinabi, Mong, nag-aalala ako para sa iyo. Alam mong delikado ang mga unorthodox faction na ito, hindi ito bagay para sa iyo na dati napakamahinhin noong bata ka. Nakikinig lang si Sohan sa kanya ng tahimik. Naalala ni Sohan ang kanyang pagkabata nang siya ay nag-e-ensayo ng sword dance kasama ang iba pang mga bata at tiningnan sila ni Y. Sinabi niya sa kanila, ayusin niyo ang inyong mga posture. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila kung paano ito gawin ng tama at sinabi, isipin niyo ito na parang iniunat ang inyong braso. Huwag niyong gawing masyadong malakas ang inyong pulso. Nagalit siya at sinabi, nagbibiroan na naman kayo, gusto niyo bang parusahan ko kayo? Naging labis na abala si Sohan sa kanyang mga iniisip na nalimutan niyang nakaupo si Y sa harap niya. Nang maramdaman niya ang kanyang kawalang interes, tinanong siya na may kaunting galit, Mong, nakikinig ka ba? Wala siyang sinagot kundi ngumiti, at siya ay naiinis at tinanong, bakit ka ngumingiti? Sa palagay mo ba biro ang sinasabi ko? Sumagot siya sa kanya, hindi. Isa na akong masamang tao. Nagtaka siya nang marinig yun at tinanong, paano ka naging masamang tao? Habang madalas kang nakikipagtalo kay Cole, hindi ka kailanman naging masamang tao. Sinabi ni Sohan sa kanya, ang Poison Demon, isa sa 4 na dakilang demonyo,
ay aking guro. Nagulat si Y nang marinig yun habang hawak ang isang baso sa kanyang kamay. Patuloy na sinabi ni Sohan sa kanya, lahat ay nawala ng malay noong araw na nawala ako, ginawa iyon ng aking guro. Nakita niya ako noon at dinala ako palayo. Pagkatapos pakinggan ito, hinawakan niya ang kamay ni Sohan at sinabi, dahil lang masama ang iyong guro, hindi ka na kailangang maging masama. Sinabi niya sa kanya, wala nang dahilan para maging masama. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya sa kanya, mula ngayon, aalis ako bilang isang masamang tao. Nang marinig ito, binitiwan niya ang kanyang kamay at nagtanong na may gulat, nais mo talagang mabuhay bilang masamang tao? Ano ang sinasabi mo? Sumagot siya sa kanya, ang tanging mga tao na nakakaligtas sa Django ay malamang na mga masamang tao. Pinatay ko ang leader ng Revolving Blood Clan at ang leader ng Five Poison Clan. Pumunta ako sa Chang'an upang dalhin si Damwu pabalik at pinatay ang parehong Great Demoness at Sex Demon. Hindi lang yun, pinaslang ko ang lahat sa dalawang lugar na pag-aari ng Green Forest Stronghold. Sa aking pagbalik dito, pumunta ako upang makipagkita sa pinuno ng Green Forest Stronghold na nakipag-away sa mga disipulo ng Great Demonist. Ngunit may mga iba pang tao na nakidnap at ginawang mga alipin. Maraming mga bata roon. Pinalaya ko silang lahat at pinaslang ang buong Green Forest Stronghold. Ang insidente ng pagpatay sa buong Green Forest Stronghold ay nangyari sa kanyang pagbabalik sa Chang'an at nagagalit si Sohan habang naaalala ang lahat ng insidenteng yon, pati na ang mga mukha at kalagayan ng mga bata. Nang marinig ito, sinabi ni Y, tama ang ginawa mo roon. Pinarusahan mo ang masasamang tao at nailigtas ang iba, hindi ba? Sinabi ni Sohan sa kanya, isa sa kanila ang nagsabi nito bago siya namatay, ang Wild Green Troop ay maghihiganti. Ang mga hidwaan at sama ng loob ay nagsimula ng bumabagabag sa aking espada. Dahil pinatay ko ang 2 sa 4 na dakilang demonyo, hahanapin ako ng Berserk Demon sa lahat ng paraan. Kung hindi ako masamang tao at sinubukang mamuhay bilang isang normal na tao, paano ko haharapin ang lahat ng mga tao? Habang sinasabi ito kay Y, ang mga mata ni Sohan ay nagiging rosas dahil sa lason, ngunit si Y ay nagsimulang manginig at umiyak. Sinabi niya sa kanya habang umiiyak, gusto ko lang na maging masaya ka. Nag-aalala ko na baka masaktan ka habang nakikipaglaban sa mga unorthodox faction. Nakatingin si Sohan sa kanya ng tahimik at hinawakan ang kanyang kamay habang nakangiti. Pareho silang nakatingin sa mata ng isa't isa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya habang pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang daliri, pasensya na, ayaw kong mang-istorbo sa iyo dahil kakikita lang natin. Sumagot si Sohan sa kanyang mukha na may kaunting pagkakasala, matagal nang hindi ako nakarinig ng sinumang nagmamadali sa akin. Nakatanggap ako ng saya dahil nag-enjoy ako dito. Tinanong niya, kaya pala kang umingiti. Sumagot siya sa kanya, eksakto. Agad siyang naiinis sa kanyang mga salita at sinabi sa kanya na may galit. Buhusan mo lang ako ng isang basong alak. Sumagot siya ng masunurin, sige. Habang nagbuhos si Sohan ng alak sa kanyang baso, tinanong niya siya, kung ang iyong guro ay nakidnap ka at kinuha kang maging disipulo niya, tumakas ka ba sa kanya? Habang nagbuhos ng alak sa kanyang baso, sinabi niya sa kanya, hindi, pinakawalan niya ako at sinabi niyang bumalik ako sa aking bayan. Tinanong niya na may naguguluhang mukha, bakit niya gagawin yon? Hindi ba isa sa 4 na dakilang demonyo ang nakidnap sa iyo? Habang inilalagay ang isang magandang bulaklak na vase ng alak sa mesa, sinabi niya sa kanya, sa huli, nanalo ako sa pagkakataong ito. Siya ay mas nagulat kaysa dati at nagtanong, nakipaglaban ka sa Poison Demon? Sumagot si Sohan, hindi, napalapit ko siya sa akin kaya hindi niya ako mapatay. Si Sohan ay nagsasalaysay kay Y tungkol sa kanyang nakaraan at pagkabata na kasama ang Poison Demon at ang kanyang kambal na kapatid. Sinabi niya sa kanya na ang Poison Demon ay may kambal na tinatawag na The Immortal Physician at nang siya ay na-poison ng Poison Demon, siya ang nag-detoxify at nagpagaling sa kanya. Isa sa kanila ay labis na nababaliw sa paggawa ng lason habang ang isa naman ay labis na nababaliw sa pag-save ng iba. Pareho silang mga baliw. Ang Immortal Physician ay hindi nagawa ang lahat ng makakaya niya upang iligtas ako, iniligtas niya lamang ako nang ako ay nasa bingit ng kamatayan. Ang aking katawan ay isa lamang bagay na sinubukan nilang patunayan kung ano ang kayang gawin ng bawat isa. Nagkokompetensya lamang sila sa isa't isa. Nang panahong yun, nagpa siya akong gawing gusto nila ako hanggang sa hindi na nila ako mapatay anuman ang mangyari. Pagkatapos noon, sinimulan kong tunay na pahalagahan sila. Sinubukan kong maging mabait sa kanila. Sinubukan kong intindihin sila,
at gumawa rin ako ng napakaraming kawili-wiling kwento. Pagkalipas ng mahabang panahon, nagulat ang Poison Demon. Tinanong ni Sohan, "Master, anong nangyari?" Sumagot ang Poison Demon sa kanya, "Nagawa ko ang isang talagang makapangyarihang lason, ngunit sa tingin ko ay hindi mo ito kayang dalhin." Pagkatapos, sinabi ng Poison Demon sa kanyang sarili, "Sumpain, ano ang sinasabi ko? Kalimutan mo ang sinabi ko." Pagkatapos, sinabi ni Sohan kay Y, "Iyan ang dahilan kung bakit ako nakaligtas." Nagulat si Y nang marinig ang kwentong yun. Nagpatuloy siya, "Pagkatapos noon, nagtulungan silang dalawa upang magsagawa ng mga eksperimento na pangunahing nagpalakas sa aking katawan." Matapos makinig sa kanyang kwento, sinabi niya, "Naiintindihan ko," at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang palda, habang tinitingnan ni Sohan ang kanyang kamay. Pagkatapos, sinabi ni Sohan sa kanya, "Y, huwag ka nang manatili sa Mystic Lunar Troop. Maghahanda ako ng isang ligtas na lugar na komportable para sa iyo, doon ka makatira kasama ang iyong pamilya." Tumugon siya agad, "Ayaw ko, maghihintay ako na bumalik ang iba sa Mystic Lunar Troop." Sinabi niya sa kanya, "Y, yan mismo ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi ngayon. Ngayon na alam ko ang tungkol sa iyong mga anak, ano ang gagawin ko kung masaktan sila ng sinuman? Hindi lang sila, kasama rin dito ikaw at ang iyong asawa." Tahimik na nakikinig siya sa kanya at mukhang medyo kinakabahan. Sinabi niya sa kanya, "Bisitahin kita paminsan-minsan. Kailangan ko rin ng isang lugar kung saan ako makakapagpahinga ng maayos, hindi ba?" Tinanong niya na may naguguluhang mukha, "Isang lugar para makapagpahinga ka?" Ngumiti siya at sumagot, "Tama." Pagkatapos ay sinimulan niyang ibuhos ang alak sa kanyang baso, sinasabi sa kanya, "Hindi ko pinag-usapan ang tungkol sa aking mga guro ng walang dahilan. Kung maganap ang laban sa pagitan ng Orthodox at ng aking mga guro, wala akong ibang pagpipilian kundi labanan ang mga Orthodox din." Sa pagkakataong ito, medyo nagalit siya at nagtanong, "Bakit? Sila ang mga tao na nag-torture sa iyo ng mga taon, hindi ba?" Habang hawak ang isang baso sa kanyang kamay, sumagot siya, "Ngunit sila pa rin ang aking mga guro." Tinanong niya ng may katapangan, "Kung ang iyong guro ay magpasya na kidnapin ang mga bata muli upang eksperimentuhan sila, ano ang gagawin mo?" Habang umiinom ng alak, sumagot siya sa kanya, "Sa oras na yon, lalabanan ko ang aking guro." Nang marinig ito, natuwa siya at napabuntong hininga. Samantala, nagpatuloy siya, "Ngunit hindi mangyayari yon. Nasa nakaraang yugto na sila ng paggawa ng ganitong uri ng eksperimento ngayon." Tinanong niya, "Bakit?" Ngumiti siya at sumagot, "Dahil naranasan ko na ang lahat ng mga eksperimento." Kinabukasan, dalawang lalaki ang dumating sa Mystic Lunar Troop. Sila ay mula sa Jaegal clan. Kasama nila si Chusek at dumating sila sa pintuan ng pinuno ng tropa. Nagsalita siya mula sa labas, "Pinuno ng tropa, narito na ang Jaegal clan na nabanggit ko sa iyo." Tumugon ang nasa loob, "Papasukin mo sila." Binuksan ni Sok ang pinto ng silid ni Sohan at pinapasok ang mga bisita. Isa sa mga lalaki ang nagsabi, "Salamat." Pumasok sila sa silid, at isa sa kanila ay may hawak na metal na pamaypay habang ang isa ay tumitingin-tingin sa paligid. Pagkatapos, ang lalaking may hawak ng pamaypay ay bumati sa pinuno ng tropa at nagsabing, "Marami na akong narinig tungkol sa iyo, pinuno ng tropa." Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili, at sinabi ng isa, "Ako si Jay Galan," at sinabi naman ng isa pa, "Ako rin si Jay Galan." Tiningnan ni Sohan ang kanilang mga mukha at tumugon, "Malayo ang inyong nilakbay. Ako si Jin Sohan." Si Sohan ay nakaupo sa isang mesa at inalok sila ng upuan, "Maupo kayo." Naupo silang dalawa at sinabi ni Sohan, "Narinig ko na may nais kayong pag-usapan." Magalang na sumagot si Jay Galan, "Oo, pinuno ng tropa. Galing kami sa sangay ng Jaegal News sa Shangi." Nang marinig ito ni Sohan, sinabi niya, "Sige, sabihin niyo ang nais niyong iparating." Pareho silang nakatingin kay Sohan na parang nagtataka na agad itong gustong mag-usap tungkol sa negosyo nang hindi man lang nag-aalok ng tsaa. Huminga ng malalim si Jay Galan at sinimulan ang kanilang pakay, "Gaya ng alam mo, kami ang lumikha ng Jaegal News. Isa ito sa mga pangunahing negosyo ng Jaegal clan. Kung pag-uusapan natin ang hilagang bahagi ng Yanggi River, mayroon na kaming mga kliyente tulad ng Mount H Sect, Jongan Sect, Chingching Sect, Tang Clan, Hobby Alliance, at Wudang Sect. Narinig namin ang nangyari sa Chanon. Napatay mo ang dakilang Demones at ang demonyo ng sex, tama ba?" Sumagot si Sohan, "Tama." Masayang sinabi ng Jay Galan, kahanga-hanga.
Sa Jegal News, labis kaming nagulat nang marinig namin ang balita. Nagkaroon ng kaguluhan dahil lumitaw ang isang dakilang mandirigma sa Changi. Tiningnan ni Sohan ang dalawa nang may pag-aalinlangan at tinanong, dakilang mandirigma? Sumagot si Jegalon, oo, mayroon kaming tinatawag na Django ranking list. Karaniwang pinapanatili namin ang balita tungkol sa mga martial artist na nakakasama sa nangungunang 100. Dahil napatay mo ang dalawang dakilang demonyo, malamang kasama ka na sa top 100. Interesado rin akong malaman kung anong ranggo mo. Sa anumang kaso, sa eksklusibong balita na inihahanda namin ngayon, iniisip naming isama ang impormasyon mo. Ang mga kwento kung paano mo tinalo ang dakilang demones at ang demonyo ng sects. Ano ang balak mong gawin o makamit mula ngayon? Marami pang dapat pag-usapan. Matagal na naming napag-usapan sa loob ng Jegal News at nakahanda na kami ng ilang artikulo. Kinuha ni Jegalon ang isang artikulo mula sa kanyang damit at nagsimulang magbasa, magiging ganito ang mga artikulo. Nakasulat sa artikulo ang pangalan ni Jin Sohan. Si Sohan, ang dakilang mandirigma na lumitaw sa Chang'an, paano niya winasak ang Bloody Revolving Clan at pinatay ang 4 na dakilang demonyo. Tingnan natin, habang nagsusulat ng kung ano sa papel gamit ang panulat, sinabi niya, dapat din nating idagdag ang kwento tungkol sa pagkuha mo sa Chong'an Unorthodox faction, at pati na rin ang kwento kung saan ginamit mo ang inescapable net strategy para talunin ang demonyo ng sex. Tahimik lang na nakikinig si Sohan, hindi siya nagsasalita. Pagkatapos, sinabi ni Jegalon na may kakaibang ekspresyon, napakaraming kwento na maaaring isulat tungkol sa'yo. Ngumiti si Sohan at sumagot, ginawa mo ang iyong pagsasaliksik. Tapos sinabi ni Hien habang itinaas ang kanyang hintuturo, mayroon ding mga kwentong tulad ng, si Jin Sohan, ang bagong demonyong papalit sa bakanteng upuan ng 2 dakilang demonyo. Dagdag pa ni Hien, para sa iyong kaalaman, hindi ako nabibilang sa Orthodox o sa Unorthodox. Nakikilala lamang namin ang mga taong pinag-uusapan sa kalye, naririnig ang kanilang mga kwento, at ibinabahagi ito sa Django. Pagkatapos makinig, tinanong ni Sohan, ganoon ba? Tumugon si Hien, totoo. Nakaupo si Sohan nang naka-cross-legged at kumpiyansang sinabi, sige, magiging maganda ang pagkikita natin kapag ako'y nababato. Magkikita tayo paminsan-minsan. Pareho silang nakatingin sa mukha ni Sohan na puno ng kumpiyansa. Naisip ni Hien, parang tinatrato niya kami bilang mga nagtitinda lang ng kalakal. Tinitingnan din ni Tan si Sohan. Tinanong sila ni Sohan, meron pa ba kayong gustong sabihin? Habang itinaas ang metal na pamaypay mula sa mesa, sinabi niya, pinuno ng tropa Jin, baka hindi mo alam dahil lagi kang nasa Chenyang.